Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot na kwento? Sa episode na ito, susundan natin ang kwento ni Marco na bagong lipat sa Baguio kasama ang kanyang asong si Bruno. Isang araw, nadiskubre niya ang isang puno ng balete sa Burnham Park na may mga nakaukit na pangalan ng kanyang mga yumaong kamag-anak. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa puno at paano ito magbabago ng buhay ni Marco? Samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa inyong oras at interes sa aking kwento. Ako po si Marco. Lumaki ako sa Maynila ngunit kamakailan lamang ay nagdesisyon akong lumipat sa Baguio kasama ang aking asong si Bruno. Nais kong mag-umpisa ng bagong yugto sa aking buhay dito kung saan ang presko ng hangin at ang halimuyak ng mga pine tree ay nagdudulot ng di maipaliwanag na ligaya at katahimikan. Sa mga umagang aming paglalakad sa Burnham Park, isang lugar na yaman sa alaala at kasaysayan, ay nadiskubre ko ang isang lumang puno ng balete na tila nagtatago ng isang misteryo. Sa paglapit ko, natuklasan ko ang mga pangalan at petsang nakaukit sa puno. Zenaida at Dante, bulong ko sa sarili ko. Nanginig ako sa pagkakataon na ito ang pangalan ng aking tiyahin at ang kanyang nobyo na matagal nang namayapa. Nagtaka ako kung paanong hindi ko ito nalaman mula sa aming pamilya. Tila isang palaisipan na kailangan kong lutasin. Pagka-uwi, hindi maalis sa isip ko ang mga pangalang nakita ko. Kinailangan kong alamin ang kwento sa likod nito. Agad kong tinawagan si Inang Nora at si Tatay Tomas upang ibahagi ang aking natuklasan habang si Bruno ay tahimik na nakahiga sa aking tabi. Inay, nakita ko ang pangalan ni Tita Zenaida at Tito Dante sa isang puno ng balete sa Burnham Park, wika ko. Subalit, ang tanging tugon nila ay pag-aalinlangan. Baka nagkakamali ka lang anak, hindi naman sila bumisita sa Baguio, sabi nila. Ang kanilang mga sagot ay nagdulot ng higit pang pagtataka. Tumawag din ako kay James, ang aking kapatid, na tila nagulat sa aking sinabi at nagmamadaling pinayuhan akong kalimutan na lamang ang tungkol sa puno ng balete. Ang kanilang mga reaksyon ay nagpatindi ng aking hinala na may itinatagong sikreto ang aking pamilya. Hindi ako mapakali. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nag-research ako sa internet at kinausap ang iba pang kamag-anak pero wala akong makumpirma tungkol sa pagbisita ni Tita Zenaida sa Baguio. Isang malaking misteryo ang bumabalot sa lahat ng ito. Lahat ng posibleng paraan ay ginawa ko na, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Shirley, isang lokal na albularyo. Sinabi niyang may alam siya tungkol sa puno ng balete. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Shirley ang tungkol sa puno. May hindi maipaliwanag na puwersa na nagtutulak sa akin papunta dito. Medyo kinilabutan ako, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-usisa pa. Ang puno ng balete na yan ay sumusubok sa pag-ibig ng mga magkasintahan na nag-ukit ng pangalan dito, sabi ni Shirley. Kapag hindi tunay ang kanilang pagmamahalan, nagdudulot ito ng trahedya. Lalong lumalim ang interes ko sa puno at sa mga kwento sa likod nito. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kina Tita Zenaida at Tito Dante. Bakit nandun ang pangalan nila? Ano ang ibig sabihin nito? Patuloy ang aking pagsasaliksik. Nakakita ako ng iba pang kwento ng mga magkasintahan na umukit ng pangalan sa balete at kalaunan ay namatay. Nakakatakot ang mga kwentong ito at may usap-usapan na sumpa ang puno. Nakakausap ko ang ilang lokal na residente at may mga kwento sila na nagpapatunay sa mga trahedya. Lahat ng tao dito ay tila may alam sa puno. Ang bawat kwento ay piraso ng isang malaking puzzle na hindi ko pa mabuo. Sa isang lumang website, nabasa ko ang alamat tungkol kina Carla at Jericho. Ang kanilang malungkot na kwento ng pag-ibig ay nakaugnay din sa isang katulad na puno. May pattern
na nag-uugnay sa lahat ng ito. Bakit lahat ng detalye ay nag-uugnay sa pamilya ko? Tanong ko sa sarili ko. Ang bawat kwento ay nagbibigay sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang mga kwento ng trahedya ay nagdudulot ng takot at pag-aalinlangan sa akin. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, lalo akong nalulubog sa misteryo ng puno ng balete. May hindi maipaliwanag na presensya na palaging nararamdaman ko, mga aninong tila kasama ko sa bawat galaw. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ang paghahanap na ito, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Desidido akong malaman ang kasagutan. Bumalik ako sa Burnham Park sa gabi pero nawala na ang puno ng balete. Para akong nasa isang masamang panaginip. Nilibot ko ang buong parke, pero wala talaga. Parang naglaho na lang ito bigla. Pag-uwi ko, napansin kong ang mga litrato ng balete na kinuha ko ay hindi na nagpapakita ng mga pangalan. Sa isang litrato, inakala kong may nakita akong mga daliring lumalabas mula sa puno. Kinilabutan ako at agad kong tinignan ang iba pang litrato. Lahat ng ito ay may kakaibang detalye na hindi ko napansin noong una. Kailangan kong bumalik sa parke upang hanapin ang puno at ang mga sagot na hinahanap ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Habang pinagmamasdan ko ang litrato, naramdaman kong may kakaiba sa paligid ko. Nagsimula akong makarinig ng mga bulong at mga hakbang na papalapit sa aking likuran. Dahan-dahan kong nilingon ang likuran at nakita ko ang mga hugis taong anino. Parang mga kaluluwa mula sa balete na kumakawala at naghahanap ng masisilungan. Hindi ako makagalaw sa takot. Parang nanlalamig ang buong katawan ko. Ang mga anino ay dahan-dahang lumapit sa akin. Sa aking takot, napagtanto kong ako na ang susunod na biktima ng sumpa ng puno ng balete. Mga kaibigan, ang kwento ni Marco ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay may kakayahang magdala ng trahedya sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Hindi ko na mahintay na makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga aninong nagtatago sa dilim.